Magandang araw mga ka-journey. Nandito tayo ngayon sa loob ng bahay. Nasa labas pala tayo ng bahay. Medyo pa-relax. Medyo pa-relax tayo kasi hindi pa tayo nagpapasok ng tao. Kasi sabi ko gagawin ko muna yung terrace para malagyan na natin ng flooring. Siya nga pala, tour ko pala kayo sa loob ng bahay. Ito na po, nakapaglipat na rin tayo ng mga ilang gamit. Tapos, nakapag-skim coat na rin tayo. Tapos yung ating dalawang Cleopatra, andyan na rin po, nasa loob. At nagkaroon po tayo ng cushion, nabigay ng aking mahal na kapatid na panganay. So, salamat ate sa cushion na binigay mo sa akin. Malaking tulong to para yung mga uupo sa Cleopatra maging relax. At least hindi masakit sa kanilang puwet para umupo sila. So, napakalaking bagay na itong cushion na to. Muli, salamat sa iyo. Nakapag-skim coat na rin tayo sa loob ng kwarto natin. Pero first layer pa lang po yun na skim coat natin. Hindi pa tayo hindi pa yan second coating. So tatapusin lang muna natin yan, iisisin. Pero dahil nga ako'y malapit mag-end ng contract sa aking tinitiran. So pina-stop ko muna para makapaglipat ako. Madala ko yung mga gamit dito. At the same time, matirahan na rin. Tapos, habang nakatira rito, slowly na lang ipapa-second coating natin. Kasi, kailangan pa nating lihain yan. Pagkaliha, saka i-apply yung second coat ng skim coat. So, kaya ng project, iba muna yung project ngayon. Yung project natin ngayon, ito po, pinadagdagan ko yung braces, yung frame ng ating terrace. Tapos, gagawa natin ang paraan na i-change yung mga poste. From 3x4, palitan natin siya. Maybe gawin natin siyang mas maganda at mas matibay. So ngayon, terrace muna tayo. We'll just finish the terrace, then unti-untiin natin gawin yung poste. Masaya lang kasi medyo natupad yung pangarap na kawayan ang gamitin sa sa sahig ng ating terrace. Kasi I feel more relaxed kung kawayan yung magiging sahig natin kasi parang malamig to sa paa, tapos makakapasok yung mga hangin. At masasabi ko na traditional din, mafe-feel natin na we are in the province. Kaya yun naman yung pinangarap ko na magkaroon ng terrace, tapos ang sahig is yung kawayan, na hindi na yung second plan na plywood yung gagamitin. So nakagawa tayo ng paraan. Nakahanap din tayo ng magsusupply sa atin ng kawayan na i-deliver na rito, na we don't need to worry about the delivery. So pagkaputol niya, sasabihin lang natin kung ilan ang quantity, tapos i-deliver niya agad dito. Kaya lang sa ngayon meron tayong mga kawayan. Pakita ko lang po. Yan po yung mga kawayan na available ngayon sa atin. May nakapagsabi sa akin, nakapagkwento na itong klase daw ng kawayan
Bulo kasi ang tawag nila dito sa kawayan na to. Ito daw yung mga talagang straight daw, yung mga ginagamit talaga sa pansahig. Kasi meron din pa yung sinasabi nila ng tinikan. Yun naman daw hindi maganda sa sahig. So itong bulo, medyo makapal siya. Nung nakita ko nga siya, umorder lang muna ako ng una ng 5. Nakita ko nga na makapal talaga siya, na pwede siyang gamitin talaga pang sahig. Pero kahit makapal siya, still kulang pa rin yung braces ng ating terrace. Kaya ang ginawa natin is dinagdagan muna natin bago natin siya isapin. So like I said, natupad yung pangarap ko na kawayan yung gawing sahig dito sa ating terrace. Sa ngayon wala yung mga kasama natin. Nagbakasyon muna, nagpahinga kasi may gawa sila next day. Kaya nagpahinga sila. So ako lang muna yung gumagawa dito sa sa ating terrace. Kaya medyo pa-relax. Tapos mamaya magkakaayos tayo ng kawayan. Tinuruan tayo nung ating kapitbahay na kung paano tapyasin yung mga kawayan ng mas madali. Saka mas ligtas kaysa doon sa ginagawa ko na pinapalo ng hammer. Kaya stay tuned na lang po muna kung ano yung magiging kaganapan ng ating terrace. Siya nga pala i-add ko lang din ulit. Last time nagsulignum tayo, pero parang hindi pa sapat yung sulignum kaya ang ginawa ko, may nahingan ako ng used oil. Yun, yung mga poste pinaglalagyan ko ng mga used oil. Hindi pa siya lahat kasi parang 1 liter lang yata yung nahingi kong used oil. Pero I'll make sure na bago makoberan ng kawayan, malalagyan muna ng used oil lahat ng mga poste niya. Yung dito rin po, lalagyan din po yan natin ng used oil para masigurado natin hindi siya aanayin. Pati yung mga dugtong, kasi mostly sa mga dugtong sila nagpupunta talaga Kaya manghihingi ulit tayo ng used oil dun sa ating kakilala. Sana merong pagpa-change oil ulit. May dumating na kapitbahay, medyo binigyan tayo ng ulam. Salamat kay ate sa ulam. Katulad na sabi ko, yung used oil, ginamit natin yung used oil para lagyan ulit yung mga poste natin. So hihingi pa tayo ng used oil sa kanya, sana meron pa, tapos lalagyan pa natin lahat. So hanggang dito na lang muna yung kaganapan sa ating terrace. Siguro i-cover ko na lang yung terrace once na natapos na, para hindi naman kayo at least bigyan ko lang kayo ng idea ngayon kung ano yung ginagawa. Natapos na po natin yung CR, natapos na rin po natin yung bahay. Ang balance na lang sa bahay is skim coat. Tapos yung terrace na lang po yung gagawin natin. And then next to the terrace, magpapabakod tayo. Pag pumasok yung mga tropa, then papakabit natin yung ating bakod. Kaya
stay tuned na lang muna din. Yung bakod siguro hindi ko na siya i-cover na as one by one. Siguro as a whole na lang sa ako siya i-cover.